Isang basong tubig ang isinaboy sa aking mukha, kasabay ng malamig na utos na lisanin ang bahay na itinuring kong tahanan sa loob ng 10 taon. Habang nakahandusay ako sa sahig, narinig ko ang halakhak ng babaeng pumatay sa aking dangal, kasama ang asawang ipinangako akong mamahalin hanggang wakas. Pero sa gitna ng aking pagkakaaba, isang kamay ang humawak sa akin, isang kamay na magbabago sa tadhana ng lahat. Handa na ba kayong makita kung paano babangon ang isang inaaping asawa upang maging reyna ng sarili niyang buhay? Ito ang kwento ni Raisa at ang kanyang matamis na paghihiganti sa ilalim ng maskara ng kababaang loob. Sawa na ako sa pagmumukha mo, Raisa. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ng pamilya mo sa amin, matagal na kitang itinapon sa kalsada kung saan ka nararapat. Ang boses ni Teriel ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala ng mansyong Almeda. Sa mga sandaling iyon, si Raisa ay nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuskos ang bawat sulok ng mamahaling tiles. Ang kanyang noo ay nagbabaga sa lagnat at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumasakal sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng panghihina, hindi siya tumigil sa paglilinis. Para kay Raisa, ang bawat patak ng pawis na bumabagsak sa sahig ay tila bayad sa buhay ng kanyang yumaong ina na minsan ay sinalba ng yaman ng mga Almeda. Isang utang na loob na tila naging isang habambuhay na tanikala sa kanyang leeg. Hindi man lamang siya tinapunan ng tingin ng kanyang asawa. Si Teriel ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Ang kanyang anyo ay puno ng garbo, ngunit ang kanyang puso ay tila tuyot na disyerto para sa babaeng pinangakuan niyang mamahalin sa harap ng dambana. 10 taon na ang nakalilipas. Ang pabango nitong amoy tagumpay ay humalo sa amoy ng ginagamit ni Raisa na pampakintab ng sahig, isang masangsang na paalala ng malaking agwat ng kanilang mga mundo sa loob ng iisang bubong. Kasunod nito ay ang marahan, ngunit mapang-utos na hakbang ni Doña Trivana pababa ng engrandeng hagdanan. Ang tunog ng kanyang mamahaling tsinelas sa bawat baitang ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Huminto ang matanda sa mismong harap ng timbahan ni Raisa. Sa isang iglap, dahan-dahang itinagilid din ng Donya ang kanyang paa, sapat lamang upang itumba ang balde. Ang maruming tubig na puno ng bula at alikabok ay dahan-dahang kumalat sa kuminang na sahig. Nilalamon ang bawat bakas ng hirap at pagod ni Raisa sa nakalipas na 3 oras. Ay naku, Raisa! Napaka-clumsy mo talaga. Kita mo ang ginawa mo. Lalo mo lang pinarurumi ang pamamahay ko, katulad ng pagdala mo ng malas sa pamilyang ito dahil sa pagiging baog mo. Ang wika ni Doña Trivana na may kasamang mapait na ngiti. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta, ngunit puno ng lason. Walang nagawa si Raisa kundi ang yumuko ng mas mababa pa, ang kanyang buhok ay lumaylay at nabasa ng maruming tubig sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, dahil ang lahat ng luha niya ay tila naubos na sa loob ng isang dekadang pagtitiis. Hindi pa natatapos ang kanyang paghihirap nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang damit ang pumasok, na tila ba siya ang tunay na reyna ng tahanang iyon. Si Clarice. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pirasong papel na tila ba isang tropeyo ng tagumpay. Lumapit siya kay Thariel at humalik sa pisngi nito bago bumaling kay Raisa na nakahandusay pa rin sa basa at maruming sahig. Oh, hi Raisa, I'm so sorry. I forgot to tell you. Dito na ako titira simula ngayon. Sabi kasi ni Thariel, kailangan ko ng maraming pahinga para sa baby namin. I'm pregnant, Raisa. 12 weeks. Ang masayang pahayag ni Clarice habang iwinagayway ang ultrasound result sa tapat ng mukha ni Raisa. Ang mundo ni Raisa ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lagnat na nagpapainit sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng isang nanunuot na ginaw na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang mga kamay na nakalubog pa rin sa maruming tubig
ay naging tila yelo sa lamig. Tiningnan niya ang kanyang asawa, umaasang may makikitang kahit katiting na pagkahiya o pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang kamay ni Teriel na marahang humahaplos sa tiyan ni Clarice, ang parehong kamay na minsan ay humawak sa kanya nang may pangako ng katapatan. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya mula sa kanyang biyenan. Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang martilyo na nagpira-piraso sa huling bahagi ng kanyang pagkatao na buo pa. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Ang mga figura sa kanyang paligid ay tila nagiging malabo at umiikot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay at pangungutya, may isang bagay na pumukaw sa kanyang diwa. Mula sa dulo ng pasilyo, sa dilim ng silid ni Don Taviero, nakita ni Risa ang anino ng matanda. Ang mga mata nito, na dati ay tila walang buhay dahil sa sakit, ay nakatitig sa kanya ng may isang kakaibang liwanag. Isang titig na tila nagsasabing hindi pa ito ang dulo. Napaiyak ng tahimik si Risa habang ang kanyang noo ay dumaiti sa basang sahig. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka ng mga taong pinag-alayan mo ng lahat? Sapat na ba ang utang na loob upang bayaran ang iyong sariling kaluluwa? Sa bawat tibok ng kanyang pusong sugatan, tila may isang bagong lakas na dahan-dahang gumigising, isang bulong na nagsasabing ang gabi ay malalim na. Ngunit ang bukang liwayway ay hindi na magtatagal. Ang bawat hakbang ni Risa, paakyat sa hagdan, ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Ang kanyang mga binti ay nangangatog, at ang bawat pintig sa kanyang sentido ay tila isang mabigat na martilyo na walang tigil sa pagpukpok. Ngunit sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, isa lamang ang nasa isip niya, ang kailangang asikasuhin si Don Taviero. Sa loob ng malawak at malamig na mansyong ito, ang matanda lamang ang tanging nilalang na hindi nagparamdam sa kanya na siya ay isang basahan na pwedeng tapakan. Pagpasok niya sa silid ng Don, sinalubong siya ng amoy ng malinis na lino at ang halimuyak ng mga gamot. Doon, sa tapat ng malaking bintana, nakaupo ang matanda sa kanyang wheelchair. Tila isang rebultong nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay siksik at mabigat. Maliban na lamang sa mahinang pag-usad ng kamay, ng orasan, sa dingding na tila bumibilang sa bawat sandali ng pagtitiis. Marahang lumapit si Risa, pilit na itinatago ang kanyang panghihina. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo upang simulan ang pagpupunas sa biyanan, isang ritual na ginagawa niya ng may buong pagmamahal sa loob ng maraming taon. Papa, pasensya na po kung medyo nahuli ako. Ang bulong ni Risa, ang kanyang boses ay paos at basag. Marami lang po kasing ginawa sa ibaba. Habang marahang idinadampi ni Risa ang bimpo sa kulubot, ngunit malinis na balat ng matanda, isang butil ng mainit na luha ang hindi niya napigilang kumawala sa kanyang mga mata. Pumatak ito sa likod ng kamay ni Don Taviero. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ni Risa nang maramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Ang mga daliri ng Don na matagal nang naninigas at tila walang buhay ay dahan-dahang gumalaw. Ramdam ni Risa ang marahang pisil ng matanda sa kanyang palad. Isang mahina, nanginginig, ngunit determinadong hawak. Nanlaki ang mga mata ni Risa. Tumingin siya sa mukha ng Don at nakita ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang hininga. Ang mga mata ni Don Taviero ay hindi na nakatingin sa kawalan. Nakatitig ang mga ito ng direkta sa kanya, puno ng isang malalim na pighati at pag-unawa na tila nagsasabing naririnig niya ang bawat hikbi ng puso ni Risa. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ang matanda ay gising. Mulat sa lahat ng kalupitang nangyayari sa loob ng sarili niyang pamamahay. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, napansin ni Risa ang isang maliit na bahagi ng papel na bahagyang nakasilip sa ilalim ng unan na nakapatong sa kandungan ng Don. Sa bawat marahang paghinga ng matanda, tila pilit nitong itinutulak ang papel patungo sa direksyon ni Risa.
Nanginginig ang kamay na kinuha ito ni Raisa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa gitna ng kaba. Ang papel ay luma at may mga bakas nang tila madali ang pagsulat. Ang mga titik ay hindi pantay, ngunit malinaw ang mensahe. Binasa ni Raisa ang mga salitang nakasulat sa Tagalog na tila sumisigaw sa gitna ng katahimikan. Huwag kang bibitiw, anak. Malapit na ang hustisya. Napakapit si Raisa sa gilid ng wheelchair. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan nang bumigay at napaluhod siya sa paanan ng matanda. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila isang gamot na humihilom sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Hindi siya nag-iisa. Sa loob ng impyernong ito, ang tanging tao na akala ng lahat ay wala ng silbi ang siyang magiging katuwang niya sa muling pagbuo ng kanyang dangal. Ngunit sa gitna ng saglit na pag-asang yon, narinig ni Raisa ang marahas na pagpihit ng doorknob ng silid. Ang tunog ng mga yabag sa labas ay tila isang paalala na ang panganib ay nasa likod lamang ng pinto. At ang lihim na ito ay maaaring maging mitya ng mas malaking trahedya kung malalaman ng mga taong nagnanais na manatiling nakapikit ang lahat. Mabilis na itinago ni Raisa ang papel sa loob ng kanyang suot na uniforme, kasabay ng mabilis na pagtuyo ng kanyang mga luha habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Bilisan mo ang pagkilos, Raisa. Huwag mong ipakita sa mga bisita ang pagmumukha mong tila laging namatayan. Nakakahiya sa mga kaibigan ko kung makikita nilang ganyan ang itsura ng asawa ng anak ko. Ang mga salita ni Doña Trivana ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Raisa habang abala siya sa pag-aayos ng mahabang hapagkainan. Ang mansyon ng mga Almeda sa Alabang ay puno ng liwanag at bango ng mga mamahaling bulaklak, ngunit para kay Raisa, ang bawat sulok nito ay tila isang magandang kulungan. Suot niya ang isang simpleng uniforme na mas malapit sa kasuotan ng isang katulong kaysa sa isang asawa ng tagapagmana. Sa kanyang leeg ay nangingintab ang pawis na dulot ng hindi pa rin humuhupang lagnat, habang ang bango ng nilulutong kare-kare at iba pang putahe ay tila nakakasulasok sa kanyang pandama. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Clarice. Suot ang isang kumikinang na asul na gown na tila ba siya ang tunay na may-ari ng piging na yon. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang malambing na nakasandal sa braso ni Tariel. Ang bawat halakhak ni Clarice ay tila mga tinik na tumutusok sa puso ni Raisa. Maririnig ang papuri ng mga panauhin, ang tunog ng pag-uumpugan ng mga kristal na baso na tila isang masayang kanta. Habang si Raisa ay nananatiling nasa anino, tinitiyak na hindi mawawalan ng pagkain ang mga taong hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Everyone, I'd like you to meet Clarice, a very dear family friend. Ang pagpapakilala ni Doña Trivana. Sa gitna ng hapunan, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Siya ang nag-ayos ng lahat ng dekorasyong ito. Napakatalentado talaga. 'Di ba? At may masayang balita pa kaming ibabahagi mamaya. Tila isang malamig na tubig ang ibinuhos sa buong pagkatao ni Risa. Alam niya ang tinutukoy na balita, ang bata sa sinapupunan ni Clarice. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, pilit niyang dinala ang isang mabigat na tray ng mga dessert patungo sa buffet table. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa isang pagkakataon, nang mapadaan siya sa tabi ni Clarice, naramdaman ni Raisa ang isang sadyang pag-usad ng paa ng babae. Dahil sa panghihina, nawalan ng balanse si Raisa. Ang tray na hawak niya ay tumama sa isang malaki at sinaunang florera na nakapatong sa isang pedestal sa gitna ng silid. Ang tunog ng pagbagsak ng porselana at ang pagkadurog nito sa libo-libong piraso ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang huling hininga ng isang bagay na napakahalaga na tuluyan nang nawala. Ang lahat ng usapan at tawanan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng lahat ng panauhin ay nakatitig kay Raisa, na ngayon ay nakaluhod sa gitna ng mga basag na piraso ng florera. "Risa,
Anong ginawa mo? Ang sigaw ni Doña Trivana. Ang kanyang mukha ay namula sa galit habang mabilis na lumapit. Iyan ang paboritong florera ng biyanan ko. Isang legacy iyan ng mga Almeda. Wala ka nangang silbi sa bahay na ito. Nagawa mo pa kaming ipahiya sa harap ng maraming tao. Mama, I'm sorry po. Hindi ko po sinasadya. Nahilo lang po ako. Ang pakiusap ni Risa. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit niyang pinupulot ang mga piraso ng porselana. Hindi alintana ang matatalim na dulo na humihiwa na sa kanyang mga daliri. Don't touch it. Baka lalo mo pang masira. Ang pagtataray ni Clarice habang nakatayo sa tabi ni Teriel. Teriel, look at your wife. Baka naman she did that on purpose dahil selos siya sa atin. It's so embarrassing. Tumingin si Raisa kay Teriel, umaasang may makikitang kahit kaunting pagtatanggol. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang mukha ng asawang puno ng pandidiri at pagkayamot. Umalis ka na rito, Raisa. Go to your room. You're ruining everything. Ang malamig na utos ni Teriel bago muling bumaling sa mga bisita upang humingi ng paumanhin para sa kawalang ingat ng kanyang asawa. Tumayo si Risa. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahid na ng dugo mula sa maliliit na sugat at ang kanyang puso ay tila isang basag na porselana na hindi na muling mabubuo. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mapanghusgang tingin at mahihinang bulungan ng mga panauhin. Pumasok siya sa kusina kung saan ang dilim ay tila yumayakap sa kanya. Doon, sa gitna ng amoy ng pagkain at ang tunog ng paghuhugas ng mga plato, dahan-dahang napasandal si Raisa sa pader at napahagulhol ng walang tunog. Sa bawat luha na pumapatak, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan ng namamatay. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may isang katanungan na tila isang apoy na dahan-dahang naglalayab. Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka ng mga taong itinuturing mong pamilya? Sapat na ba ang sugat na ito upang sa wakas ay matutunan mong lumaban para sa iyong sariling dangal? Ang gabi sa hardin ng mansyon ay tila isang malawak at madilim na karagatan na bumabalot sa nangangatog na katawan ni Raisa. Ang lamig ng simoy ng hangin ay nanunuot sa kanyang basang uniforme, ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Nakaupo siya sa isang liblib na bench, malayo sa mga kumukutitap na ilaw ng piging, habang tinititigan ang kanyang mga daliri na may mga bahid pa ng tuyong dugo at dumi mula sa nabasag na florera. Ang bawat paghikbi niya ay tila isang lihim na panalangin na pilit niyang itinatago sa dilim, habang ang tunog ng tawanan mula sa loob ng bahay ay tila mga palasong paulit-ulit na tumatama sa kanyang sugatang dangal. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Hindi ito ang mabigat at mapang-aping hakbang ni Teriel, kundi isang marahan at tila nag-aalangang pag-usad. Isang bango ng sariwang lino at sandalwood ang humalo sa amoy ng basang lupa na nagpalingon kay Risa ng bahagya. Doon, nakatayo si Attorney Theron Lucero, ang abogado ng pamilya na palaging tahimik at mapagmasid sa bawat pagtitipon. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pandidiri o panghuhusga, kundi ng isang malalim na pag-aalala na matagal nang hindi nararamdaman ni Raisa mula sa ibang tao. Miss Risa, are you hurt? Ang mahinahong tanong ni Theron. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Hindi agad nakasagot si Raisa. Pilit niyang pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay, ngunit lalo lamang kumalat ang dumi sa kanyang pisngi. I'm fine, Attorney. Nagpapahangin lang po. Nakakahiya po sa mga bisita kung makikita nila akong ganito. Ang sagot niya, habang pilit na ibinabaling ang tingin sa mga madilim na halaman. Hindi umalis si Theron. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa kabilang dulo ng bench na nagbibigay pa rin ng sapat na espasyo para sa respeto. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang malinis
at maputing panyo na may borda ng kanyang mga inisyal sa gilid. Inabot niya ito kay Raisa nang may dahan-dahang galaw, tila ba natatakot siyang baka biglang maglaho ang babaeng nasa harap niya kung magmamadali siya. Gamitin mo ito. Masama ang mga sugat na hindi nalilinis agad at hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa akin o sa kahit kanino. Ang wika ni Theron, ang kanyang titig ay nananatiling nakatuon sa mga kamay ni Raisa. Nakita ko ang nangyari sa loob. Hindi mo kasalanan ang mabasag ang isang bagay kung ang sarili mo mismong pundasyon ay pilit nilang ginigiba. Napatitig si Risa sa panyong nasa kanyang palad. Ramdam niya ang lambot ng tela at ang init na nagmumula rito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na may isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang isang asawang walang silbi, kundi bilang isang tao na nasasaktan. Ang simpleng pag-abot ng panyo ay tila isang malaking gawa ng kabayanihan sa kanyang mga mata. Isang munting kislap ng pag-asa ang dahan-dahang gumising sa kanyang puso. Isang pakiramdam na tila ba may isang taong handang tumayo sa tabi niya sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang itinaas ni Theron ang kanyang kamay, tila balak ayusin ang isang hibla ng buhok ni Risa na humaharang sa kanyang mukha. Ngunit huminto siya sa ere nang mapagtanto ang lapit ng kanilang mga mukha. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na naging mabigat, kundi tila isang maikling sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag nang mapansin ni Raisa ang isang bulto sa balkonahe ng ikalawang palapag. Doon, sa gitna ng dilim, nakatayo si Teriel habang may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanila nang may isang kakaibang talim, isang pagmamasid na hindi malaman kung dahil sa selos o dahil sa galit, na may isang taong nagtatangkang kalingain ang babaeng itinuring na niyang basura. Ang tingin ni Teriel ay tila isang babala na ang munting sandali ng kaligayahan ni Risa ay may kalakip na mas mataas na presyo na kailangan niyang bayaran sa mga susunod na araw. Ang utang na loob ay tila isang pautang na walang katapusan ng interes, isang tanikalang ginto na sa bawat araw ay lalong humihigpit sa leeg ni Risa. Sa gitna ng init ng katanghalian, habang ang araw ay malupit na tumatama sa semento ng labahan, nararamdaman ni Raisa ang bawat hapdi ng kanyang mga daliri na babad sa matapang na sabon at tubig. Ang kanyang mga kuko ay tila nagnanaknak na sa bawat pagkuskos, ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Sa bawat oras na balak niyang magpahinga, tila naririnig niya ang boses ni Doña Trivana na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ng kanyang yumaong ina ay utang niya sa yaman ng mga Almeda. Raisa, huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa amin, sa kalsada, sana nalagutan ng hininga ang nanay mo. Ang 10 taon mo rito ay kulang pa para bayaran ang bawat sentimong inubos namin sa hospital bills niya. Ang malupit na paalala ni Doña Trivana kaninang umaga bago ito umalis para sa kanyang weekly bridge club. Inutusan siya nitong labhan ng manumano ang mga masaselang damit ni Clarice, ang babaeng dahan-dahan nang kumukuha sa kanyang pwesto bilang reyna ng tahanan. Ang bawat kuskos ni Raisa sa mamahaling seda ay tila pag-amin ng kanyang sariling pagkatalo, habang ang bawat patak ng tubig sa semento ay tila bilang ng kanyang mga pangarap na tuluyan nang natutuyo. Matapos ang nakapapagod na labada, pilit na itinatayo ni Raisa ang kanyang nangangatal na katawan. Ang kanyang lagnat ay tila hindi na lumilisan, isang tahimik na kaaway na dahan-dahang kumakain sa kanyang lakas. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, inutusan siya ni Teriel na linisin ang kanyang opisina sa loob ng mansyon dahil may mga dokumentong kailangang ayusin. Pumasok si Risa sa silid na puno ng amoy ng mamahaling tabako at leather. Isang silid na dati ay simbolo ng kanilang pagmamahalan, ngunit ngayon ay tila isang banyagang lupain na puno ng mga lihim. Habang nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng malaking mesa,
Hindi sinasadyang nasagi ni Risa ang isang folder na nakatago sa ilalim ng mga makakapal na libro. Sa pagbagsak nito sa sahig, kumalat ang ilang mga papel na tila ba may sariling buhay, nag-aanyaya sa kanyang mga mata na basahin ang mga nakasulat. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang pakiramdam ng kaba na humahalo sa kanyang panghihina. Dahan-dahan niyang pinulot ang isang papel na may selyo ng bangko sa ibang bansa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang mga halaga ng pera. Milyon-milyong piso na inililipat mula sa pondo ng korporasyon patungo sa isang personal na account sa pangalan ni Natariel at Doña Trivana. Ang petsa ng mga transaksyon ay tumutugma sa panahong sinabi ni Tariel na malugi ang kumpanya at kailangan nilang magbawas ng mga benepisyo ng mga empleyado. Ngunit higit sa lahat, nakita ni Raisa ang pirma ni Don Taviero sa ilalim ng mga dokumento, isang pirma na tila ba pilit at hindi tugma sa orihinal na sulat kamay ng matanda. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong pagkatao ni Raisa. Ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay dahil sa utang na loob ay ang mga parehong tao na nagnanakaw sa sarili nilang pamilya at nagmamanipula sa kanyang biyenan na walang kalaban-laban. Ang kanyang pagsasakripisyo ay hindi pala para sa isang marangal na dahilan, kundi upang pagtakpan ang kasakiman ng isang pamilyang nabulag sa yaman. Sa mga sandaling iyon, ang utang na loob na tila tanikala sa kanyang leeg ay biglang nakaramdam ng pagluwag, pinalitan ng isang matinding galit na tila apoy na dahan-dahang naglalayab sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makakilos upang itago ang mga papel, narinig ni Risa ang marahas na pagpihit ng doorknob sa likuran niya. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa kahoy na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi siya pwedeng mahuli. Kung malalaman ni Natariel na hawak niya ang katotohanan, hindi lamang ang kanyang kalayaan ang nasa panganib, kundi ang mismong buhay niya sa loob ng mansyong ito na tila naging isang libingan ng mga lihim. Ang kanyang hininga ay naging mababaw habang mabilis niyang isinisilid ang isang pahina sa loob ng kanyang uniforme, kasabay ng malamig na pawis na gumuguhit sa kanyang likuran. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Theriel ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa krus na pasan-pasan ni Raisa. Sa loob ng opisina, kung saan ang hangin ay siksik sa amoy ng lumang papel at ang malamig na buga ng aircon, nakatayo ang kanyang asawa nang walang bakas ng pagsisisi. Ang liwanag mula sa bintana ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha, na tila ba isang maskara ng katigasan at kawalang puso. Raisa, kailangan nating maging praktikal. Clarice is carrying my child, my heir. Ang wika ni Theriel habang dahan-dahang isinasara ang butones ng kanyang mamahaling coat. Ang kanyang boses ay kalmado. Tila ba nag-uusap lamang sila tungkol sa negosyo at hindi tungkol sa pagkadurog ng kanilang pagsasama. I expect you to take care of her. Siguraduhin mong komportable siya rito sa mansyon. Her health is the priority now, for the sake of the baby. Napahawak si Risa sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy upang pigilan ang kanyang sarili sa tuluyang pagbagsak. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na hapdi na tila binabalata ng kanyang buong pagkatao. 10 taon. 10 taon siyang nagsilbi, nagtiis, at nagmahal ng walang hinihinging kapalit. Tanging ang katiting na atensyon at respeto mula sa lalaking ito. Ngunit ngayon, ang kanyang tanging papel ay maging yaya ng bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa. Theriel, asawa mo ako. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan, isang mahinang bulong na tila agad nilamon ng katahimikan ng silid. At mananatili kang asawa ko, Raisa, basta't susunod ka sa gusto ko. Ang sagot ni Theriel nang hindi man lamang siya tinitingnan sa mga mata. Don't make this harder for everyone.
You know how much my mother wants a grandchild. Just do your job. Sa bawat hakbang ni Tariel palabas ng silid, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila mga yabag ng isang hukom na nagbabana ng hatol. Naiwan si Raisa na mag-isa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis habang ang dokumentong naitago niya sa kanyang uniforme ay tila nagbabaga sa kanyang balat. Ang katotohanan ng pagtataksil at ang katiwalian ng pamilyang ito ay tila isang malaking alon na handa siyang lunurin anumang sandali. Dahan-dahan, siyang lumabas ng opisina. Ang kanyang diwa ay tila lumilipad sa ibang mundo habang pilit na inuunawa ang kanyang kapalaran. Papunta sana siya sa kusina upang kumuha ng maligamgam na tubig para kay Don Taviero nang mapatigil siya malapit sa bahagi ng library. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay narinig niya ang mahinang halakhak ni Clarice at ang matalas na boses ni Doña Trivana. "Huwag kang mag-alala, Clarice. Konting tiis na lang." Ang wika ni Doña Trivana, ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila lason. "Kapag nakuha na natin ang pirma ng matanda sa lahat ng papeles, wala na tayong kailangan kay Raisa. Madali na siyang itapon sa kalsada. Thariel will file for annulment at ikaw na ang magiging tunay na Mrs. Almeda." "I can't wait, tita," ang sagot ni Clarice na may kasunod na tunog ng pag-inom mula sa isang baso. Masyado kasing pamartir yang si Raisa, nakakairita panurin. Akala niya naman may mapapala siya sa pagpapakasakit niya sa bahay na to. Naramdaman ni Raisa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng matinding kaba at pighati. Hindi lamang pala ang kanyang dignidad ang kinukuha sa kanya. Ang buong kinabukasan niya ay nakaplano na ring wasakin. Ang bawat sakripisyo niya para sa biyenang may sakit, ang bawat gabing hindi siya nakatulog sa pag-aalaga, ay tila mga butil ng buhangin na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Napatakip si Raisa ng kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang nakasandal sa pader, naramdaman niya ang matalim na kanto ng dokumentong itinago niya sa kanyang uniforme. Sa sandaling iyon, ang kanyang pighati ay dahan-dahang nahaluan ng isang matinding determinasyon. Kung ang pamilyang ito ay handang wasakin siya nang walang pasubali hanggang kailan siya mananatiling biktima. Sapat na ba ang utang na loob upang hayaan niyang mabaon siya sa limot kasama ang kanyang dangal? Pumasok si Risa sa silid ni Don Taviero na tila isang anino na nawalan na ng sariling liwanag. Ang mga salitang naririnig niya mula kina Doña Trivana at Clarice ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong sistema. Ang plano nilang itapon siya sa kalsada matapos makuha ang lahat ng kailangan sa matanda ay patunay lamang na walang puwang ang awa sa mga pusong nabulag ng kasakiman. Lumapit si Raisa sa kama ng Don. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang kumot ng matanda. Tiningnan niya ang kulubot na mukha ng kanyang biyenan. Dito sa silid na ito, sa harap ng taong tila walang malay, doon lamang niya nailalabas ang lahat ng bigat. Hinawakan niya ang kamay ng Don. Ang kanyang mga luha ay muling nagnanais na kumawala, ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya pwedeng maging mahina ngayon. "Papa!" Ang mahinang bulong ni Raisa. Ang kanyang boses ay tila isang ihip ng hangin sa gabi. "Wala na po akong matatakbuhan. Ang sakit-sakit na po." Sa gitna ng kanyang pag-iyak ng walang tunog, naramdaman ni Raisa ang isang mahigpit na piga sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang gumalaw ang mga labi ni Don Taviero. Isang mahina, paos, ngunit malinaw na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang boses na matagal nang inakala ng lahat na tuluyan nang naglaho. "Risa, anak, huwag kang umiyak." Ang wika ni Don Taviero. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na gawaing nagpapakita ng kanyang matinding pagsisikap.
Halos mapatigil ang pagtibok ng puso ni Raisa sa matinding gulat. Ang kanyang mga kamay ay napatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na pagsigaw. Gising ang kanyang biyenan. Nakapagsasalita ito. Ang lahat ng pagpapanggap ng matanda ay may malalim na dahilan na ngayon lamang niya napagtanto. Papa, nakapagsasalita po kayo? Ang nanginginig na tanong ni Raisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi mapaniwalaang pag-asa. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng Don, isang ngiting puno ng pagmamahal at lungkot. Alam ko ang lahat, Raisa. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila sa iyo at naririnig ko ang lahat ng kanilang maitim na plano. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang masaktan ng ganito. Kailangan kong gawin ito upang protektahan ka at upang iligtas ang kumpanya mula sa kanilang kasakiman. Naramdaman ni Raisa ang isang mainit na bugso ng emosyon na tila humihilom sa bawat sugat sa kanyang puso. Hindi siya nag-iisa. Ang taming tao na itinuturing na walang silbi ng lahat ay ang siyang nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Makinig ka sa akin, anak. Ang pagpapatuloy ni Don Taviero, ang kanyang boses ay naging seryoso. Pumunta ka sa likod ng malaking painting ng tanawin sa tapat ng kama ko. May nakatagong maliit na susi doon. Kunin mo ito at itago mo ng mabuti. Iyan ang susi sa isang vault na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang katiwalian at ang tunay kong huling testamento. Dahan-dahang tumayo si Raisa. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Lumapit siya sa malaking painting ng isang payapang tanawin. Sa bawat hakbang niya, tila ba lumalakas ang kanyang loob. Iniangat niya ng bahagya ang ibabang bahagi ng painting at kinapa ang likod nito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Doon, naramdaman niya ang isang maliit na bakal na bagay na nakadikit sa pamamagitan ng tape. Isang maliit na susi. Ngunit bago pa man niya tuluyang maibaba ang painting at maitago ang susi sa kanyang bulsa, narinig niya ang marahas na pagpihit ng doorknob ng silid. Ang pinto ay biglang bumukas nang walang anumang babala. Doon nakatayo si Clarice. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang habang ang kanyang mga mata ay puno ng hinala at nakatitig ng diretso sa gawin ni Raisa. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ni Don Taviero ay tila isang matalim na balisong na nakatutok sa leeg ni Risa. Hawak pa rin niya ang maliit na susi sa loob ng kanyang palad. Ang malamig na metal nito ay tila nanginginig kasabay ng kanyang sariling mga kamay. Ang marahang pagpihit ng pinto ay nagdulot ng isang matinding kaba na tila yayanig sa kanyang buong pagkatao. Anong ginagawa mo rito? Bakit nakatayo ka lang sa tapat ng painting na yan? Ang matalas na tanong ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila isang babala ng panganib. Mabilis na ibinaba ni Raisa ang painting. Ang tunog ng kahoy na sumasandal sa pader ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagkukunwari. Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa loob ng kanyang dibdib. Naglilinis lang po ako, Clarice. Napansin ko kasing medyo tabingi ang painting kaya inayos ko. Isang mapanguyam na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarice. Naglilinis o nangingialam? Alam mo, Raisa, sa susunod na makita kitang umaali-aligid sa mga gamit dito, hindi lang pagsasabi kay Tita Trivana ang gagawin ko. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagnanakaw. Hindi sumagot si Raisa. Yumuko lamang siya, hinahayaang mahulog ang kanyang buhok upang itago ang matinding galit at takot sa kanyang mga mata. Nang tuluyang lumabas si Clarice, matapos ang ilang saglit na mapanghusgang tingin, mabilis na isinilid ni Raisa ang susi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang bulsa. Kailangan niyang makaalis sa mansyon. Kailangan niyang ibigay ang susing ito at ang mga dokumentong nakuha niya kay Attorney Deron bago pa mahuli ang lahat. Makalipas ang isang oras,
Sa isang tahimik na parke na malayo sa mapangwasak na kapaligiran ng Alabang, naghihintay si Attorney Theron Lucero. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Ang kanyang anyo ay puno ng katiwasayan na tila isang kanlungan para sa isang pagod na manlalakbay. Nang makita niya ang papalapit na si Risa, na ang muka ay halatang puyat at puno ng pag-aalala, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumambot. Miss Risa, salamat at nakarating ka. Ang boses ni Theron ay tila isang mahinahong awit sa gitna ng kaguluhan ng isipan ni Raisa. Dahan-dahang inabot ni Raisa ang mga dokumentong naitago niya at ang maliit na susi mula kay Don Taviero. Nang magkadaop ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Raisa ang init at katatagan na nagmumula sa lalaki. Isang kuryente ng kagaanan ng loob ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang buong katawan. Attorney, gising si Papa. Nakapagsalita siya sa akin kanina. Ang nanginginig na pahayag ni Raisa. Ibinigay niya ang susing ito. Sabi niya, ito ang magbubukas sa katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Theron sa gulat, ngunit agad itong napalitan ng isang determinadong titig. Huwag kang mag-alala, Risa. Poprotektahan natin ang mga ito. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo mo. Isang malakas na ihip ng hangin ang nagpadpad sa ilang hibla ng buhok ni Raisa patungo sa kanyang mukha. Sa isang biglaang sandali ng pagmamalasakit, dahan-dahang itinaas ni Theron ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumaan sa pisngi ni Raisa habang inililigpit ang buhok nito sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos na yon ay tila isang gamot sa libu-libong sugat na natanggap ni Raisa sa loob ng maraming taon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila napuno ng isang pag-unawa na higit pa sa mga salita. Isang pangako ng kaligtasan at paggalang na matagal nang ipinagkait sa kanya. Napatingin si Raisa sa mga mata ni Theron at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang bukas na pintuan patungo sa isang buhay na wala ng takot. Salamat, Attorney. Ikaw lang ang naniwala sa akin. Theron. Tawagin mo akong Theron. Ang mahinahong pagwawasto ng lalaki, ang kanyang namang ngiti ay tila isang bukang liwayway sa gitna ng madilim na gabi ni Raisa. Ngunit sa gitna ng munting sandaling iyon ng kapayapaan, sa di kalayuan, isang kislap ng liwanag ang tumama sa isang lensang kamera mula sa loob ng isang itim na sasakyan. Isang estranghero ang palihim na kumukuha ng litrato sa kanilang pagtatagpo. Ang bawat pag-click na hindi naririnig ay tila mga barya sa bulsa ng isang traidor. Isang bagong bagyo ang dahan-dahan nang nabubuo at ang kalayaang akala ni Raisa ay malapit na, ay tila may panibagong hadlang na hahamon sa kanyang matatag na puso. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng silid ni Don Taviero ay tila walang dalang init para kay Raisa. Sa halip, ang liwanag na ito ay lalong nagpatingkad sa tensyong bumabalot sa silid. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Risa ang marahas na pagpihit ng doorknob at pumasok si Doña Trivana kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na hindi pamilyar kay Risa. Hawak ng Donya ang isang makapal na dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanlinlang na determinasyon na tila ba may balak siyang tapusin ang lahat sa araw na ito. Raisa, umalis ka muna riyan. May mahahalagang papeles kaming kailangang ipakita sa biyenan mo. Ang malamig na utos ni Doña Trivana. Ang kanyang boses ay may kasamang otoridad na hindi tumatanggap ng anumang pagtanggi. Kailangan na naming makuha ang kanyang pirma para sa Special Power of Attorney, para na rin ito sa ikabubuti ng kumpanya at ng kanyang pagpapagamot. Naramdaman ni Raisa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Kapag nakuha nila ang pirma ni Don Taviero, tuluyan na nilang mananakaw ang bawat sentimo ng pamilya at mawawalan na ng boses ang matanda sa sarili itong pamamahay. Tumingin si Risa kay Don Taviero na nananatiling tahimik at nakapikit ang mga mata.
Ngunit napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng matanda sa ilalim ng kumot. Isang hudyat ng takot at paghingi ng saklolo. Mama, sa tingin ko po ay hindi pa handa si Papa na pumirma ng kahit ano. Masyado pa po siyang mahina at kailangan niya ng sapat na pahinga. Ang matapang na sagot ni Risa, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Sabi po ng doktor, iwasan muna ang anumang bagay na makapagbibigay sa kanya ng stress. Nag-iba ang anyo ni Doña Trivana. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit at ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng puot. At kailan ka pa naging doktor, Raisa? Tandaan mo ang lugar mo sa bahay na ito. Katulong ka lang dito na may titulong asawa dahil sa awa namin. Wala kang karapatang pigilan ako sa gusto kong gawin para sa pamilyang ito. Dahan-dahang lumapit si Doña Trivana sa kama at kinuha ang kamay ni Don Taviero. Pilit itong hinahawakan upang ilagay ang panulat sa kanyang mga daliri. Ang bawat kilos ng Donya ay puno ng kawalang galang. Tila ba isang gamit lamang ang kanyang asawa na pwedeng manipulahin. Hindi na nakapagpigil si Risa. Lumapit siya at marahang inalis ang kamay ng Donya mula sa matanda. Hindi po maaari, Mama. Hanggat hindi po siya nakakausap ng maayos, walang pipirmahan si Papa. Ang wika ni Risa, ang kanyang titig ay nakatuon nang diretso sa mga mata ng biyenan. Sa isang iglap, ang kamay ni Doña Trivana ay mabilis na humaging sa hangin bago ito dumapo ng may matinding puwersa sa pisngi ni Risa. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Napasandal si Risa sa gilid ng kama. Ang kanyang pisngi ay tila nagbabaga sa init at hapdi at ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa gulat. Huwag mo akong susubukan, Risa. Wala kang alam sa mga sakripisyong ginagawa ko. Ang bulyaw ni Doña Trivana, ang kanyang hininga ay mabilis at puno ng pait. Isang beses mo pa akong harangan, sisiguraduhin kong hindi lang sipa at sampal ang matatanggap mo. Itatapon kita sa labas ng walang kahit isang pirasong damit. Napasandal si Risa sa dingding, hawak-hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang bawat pintig ng sakit sa kanyang mukha ay tila naging isang paalala ng kalupitang kailangan niyang tiisin. Tiningnan niya ang kanyang biyenan at nakita niya ang isang butil ng luha na dahan-dahang gumulong mula sa nakapikit na mata ni Don Taviero. Ang luhang yon ay tila isang sumpa, isang tahimik na saksi sa kawalang hiyaan ng sariling asawa. Nanatiling nakatayo si Risa sa dilim habang ang anino ni Doña Trivana ay tila lumalaki at lumalamon sa bawat katiting na pag-asa sa loob ng silid. Ang gabi sa alabang ay binalot ng isang madilim at nagbabadyang langit, tila nakikiramay sa bigat ng kalooban na pasan-pasan ni Risa. Sa loob ng kanyang maliit at masikip na kwarto na nagsisilbi ring bodega ng mansyon, natagpuan niya si Clarice na abala sa paghalughog sa kanyang mga kakaunting gamit. Ang bawat lumang damit at personal na kagamitan ni Risa ay tila mga basurang walang halaga na basta-basta na lamang isinasaboy ni Clarice sa sahig. Anong ginagawa mo rito, Clarice? Bakit mo pinakikialaman ang mga gamit ko? Ang tanong ni Risa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at nagtitimping galit. Ang kanyang pisngi ay may bakas pa rin ng pamumula mula sa sampal ni Doña Trivana, isang hapdi na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice habang hawak niya ang isang maliit at kupas na laket na ginto, ang tanging alaala ni Risa mula sa kanyang yumaong ina. Masyado nang maraming kalat sa bahay na ito, Risa, sabi ni Tita Trivana. Kailangang itapon ang lahat ng hindi na kailangan. At itong lumang kwintas na ito, mukha na itong kalawangin. Bagay ito sa basurahan, katulad mo. Bago pa man makakilos si Risa, mabilis na lumapit si Clarissa sa bintana
at buong lakas na inihagis ang laket sa labas, diretso sa madilim at maputik na hardin sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa basang lupa ay hindi narinig dahil sa lakas ng bugso ng hangin. Ngunit para kay Raisa, tila ba ang kanyang sariling puso ang itinapon sa putikan. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Raisa palabas ng mansyon. Hindi niya alintana ang matitinding butil ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang nanlalamig na balat. Ang dilim ng gabi ay tila isang higanting kumot na nagpapahirap sa kanyang paningin, ngunit pilit niyang hinalughog ang maputik na lupa sa ilalim ng mga halaman. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nababalot ng itim na putik. Ang kanyang uniforme ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Inay, pakiusap, huwag mo akong iwan. Ang hikbi ni Raisa na agad nilalamon ng ugong ng bagyo. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan at ang bawat pagkapa niya sa putik ay tila isang desperadong pagkapit sa huling piraso ng kanyang dignidad. Matapos ang tila walang katapusang oras ng paghahanap, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay sa ilalim ng isang malaking dahon. Ang laket, marahan niya itong itinaas at nilinis ang putik gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Sa gitna ng bagyo, habang siya ay nakaluhod sa putikan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Raisa. Ang sakit, ang pangaapi, at ang lahat ng luha na ibinuhos niya sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahang hinuhugasan ng ulan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang matalim at nagniningas na determinasyon. Ito na ang huling beses na makikita nila siyang umiiyak. Pagbalik niya sa loob ng mansyon, habang ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang basang buhok patungo sa sahig, naramdaman ni Raisa ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa. Isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw sa screen. Isang numerong tila nagdadala ng isang mahalagang mensahe mula sa nakaraan. Dahan-dahang binuksan ni Raisa ang mensahe at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang pangalan ng nagpadala. Raisa, ito si Tavio, ang dating manager ng planta. Hawak ko ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay sa ginawa ni Natariel. Kailangan nating mag-usap bago pa nila ako tuluyang patahimikin. Napahawak si Raisa sa pader upang suportahan ang kanyang nangangatog na mga binti. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng simula ng isang digmaan na hindi niya inasahan. Ang tanong ay hindi na kung kailan siya aalis, kundi kung handa ba siyang itaya ang lahat upang pabagsakin ang imperyong itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Gaano kalayo ang handang itaya ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal? Ang bawat hininga ni Raisa ay tila may kasamang bigat habang tinatawid niya ang pasilyo patungo sa isang tagong opisina sa labas ng alabang. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ay nanatiling nanunuot sa kanyang balat, isang paalala ng malupit na gabing kanyang pinagdaanan. Sa loob ng silid na yon, naghihintay si Theron kasama ang isang lalaking may mga mata ng isang taong matagal nang nagdadala ng mabigat na sikreto. Si Tavio ang dating manager na naging saksi sa unti-unting pagbulusok ng katapatan sa loob ng kumpanya ng mga Almeda. Nang ilapag ni Tavio ang mga makakapal na folder sa ibabaw ng mesa, ang tunog ng papel na tumatama sa kahoy ay tila isang hatol na nagpapatigil sa mundo ni Raisa. Isa-isang inilatag ni Tavio ang mga dokumentong nagpapatunay ng sistematikong pagnanakaw ni Natariel at Doña Trivana. Ang mga pekeng invoice, ang mga ghost employees, at ang mga pondong dapat ay para sa pagpapaunlad ng kumpanya na napunta lamang sa mga luho at pansariling account ng kanyang asawa at biyenan. Raisa, sa loob ng maraming taon,
Ginamit nila ang pangalan ng Don upang pagtakpan ang kanilang mga bakas. Ang paliwanag ni Tavio, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang utang na loob na palagi nilang sa'yo ay isang malaking kasinungalingan. Ginamit nila ang pera ng kumpanya na sa katotohanan ay pag-aari pa rin ng Don upang bayaran ang hospital bills ng nanay mo, ngunit pinalabas nilang galing iyon sa sarili nilang bulsa para magkaroon sila ng kontrol sa buhay mo. Napahawak si Raisa sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Tavio ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Ang 10 taon ng kanyang pagpapakasakit, ang bawat hapdi ng sampal at pangungutya na tinanggap niya ay nakabase lamang sa isang mapanlinlang na utang. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila naging isang malaking biro sa harap ng katotohanan ito. Naramdaman ni Raisa ang isang mainit na palad na dahan-dahang pumatong sa kanyang nanginginig na kamay. Tiningnan niya si Theron at nakita niya sa mga mata nito ang isang matatag na suporta na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Teriel. Ang init ng kamay ni Theron ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Hindi ka nag-iisa, Raisa. Ngayong hawak na natin ang katotohanan, sisiguraduhin nating bawat luha na ibinuhos mo ay magkakaroon ng katarungan. Ang mahinahong pangako ni Theron, ang kanyang titig ay punong-puno ng paggalang at isang lihim na pagmamahal na dahan-dahan ng nag-uugat. Bumalik si Raisa sa mansyon ng may panibagong lakas, bit-bit ang mga kopya ng dokumentong magpapabagsak sa mga taong umapi sa kanya. Maingat siyang pumasok sa kanyang maliit na silid at binalak na itago ang mga ito sa ilalim ng kanyang luma at manipis na kutsyon. Ngunit sa kanyang pagpihit, ang kanyang hininga ay tila nabilauko nang makita niya ang isang anino na nakatayo malapit sa kanyang kabinet. Si Katrina, ang kapatid ni Teriel, na madalas ay matalim ang dila sa kanya, ay nakatayo doon habang hawak ang isa sa mga papel na hindi sinasadyang nalaglag mula sa folder ni Raisa. Ang mukha ni Katrina ay tila isang puting papel sa sobrang gulat. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa dokumentong hawak at sa mukha ni Raisa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang nababahalang hudyat ng isang paparating na pagsabog. Ano ito, Risa? Ang tanong ni Katrina. Ang kanyang boses ay hindi na ang dating mapang-uring tono, kundi isang bulong na puno ng pagdududa at takot. Bakit may mga records ka ng mga bank transfers ni Kuya Teriel at ni Mama na hindi dumaan sa audit? Totoo ba ang mga nakasulat dito? Napako si Raisa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng panganib. Ang lihim na dapat ay magiging sandata niya para sa kalayaan ay hawak na ngayon ng isang miyembro ng pamilyang balak niyang pabagsakin. Sa mga sandaling iyon, ang tanong ay hindi na lamang kung kailan siya lalaban, kundi kung ang taong nasa harap niya ay magiging isang kakampi o ang huling pako sa kanyang libingan. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng maliit na silid ni Raisa ay tila isang nakabibinging sigaw ng katotohanan na hindi na kayang itago. Hawak pa rin ni Katrina ang dokumento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ang liwanag ng isang bumbilya ay nagbibigay ng matalim na anino sa kanyang mukha. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay tila isang malungkot na musika na sumasabay sa pintig ng puso ni Raisa. Risa, bakit? Bakit ngayon mo lang ito nalaman? Ang nanginginig na tanong ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Akala ko ay talagang tinutulungan ni na Mama ang pamilya mo dahil sa kabutihan ng loob nila. Pero bakit ganito? Bakit pati ang kumpanya ni Papa, ninanakawan nila? Dahan-dahang lumapit si Raisa at hinawakan ang balikat ni Katrina. Hindi ko rin alam, Katrina. Pero sapat na ang 10 taon ng pananahimik. Hindi ko nahahayaang pati ang dangal ni Papa ay tuluyan nilang wasakin. Isang golden moment ang namagitan sa dalawang babae
Nang biglang yakapin ni Katrina si Raisa, ang yakap na yon ay hindi lamang isang paghingi ng tawad, kundi isang pangako ng pagkampi. Ang luhang pumatak sa balikat ni Raisa mula kay Katrina ay tila isang basbas na nagpapatunay na sa gitna ng kadiliman ng pamilyang Almeda, may isa pang kaluluwang nagnanais ng liwanag. Makalipas ang ilang oras, naghanda si Risa ng isang espesyal na hapunan. Ang bawat putahe na inihanda niya, mula sa malinamnam na adobo hanggang sa mainit na sabaw ng sinigang, ay tila isang huling handog para sa mga taong umapi sa kanya. Ang bango ng pagkain ay humalo sa bango ng mga kandila sa gitna ng hapagkainan na nagbibigay ng isang mapayapang anyo sa isang gabing puno ng tensyon. Nakaupo sina Doña Trivana, Tariel at Clarice sa kanilang mga pwesto. Ang kanilang mga muka ay puno ng kasabikan at kayabangan. Si Risa ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagsisilbi habang ang bawat tawanan ni na Clarice ay tila mga tinik na hindi na siya kayang sugatan. Si Katrina ay tahimik lamang sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Raisa nang may lihim na pag-aalala. Napakasarap ng luto mo ngayon, Raisa. Marunong ka na ring matuto kung paano pasayahin ang asawa mo. Ang mayabang na puna ni Thariel habang sumusubo ng pagkain. Sana ay ganyan ka palagi, para naman hindi ako napapagod sa paghahanap ng kaligayahan sa labas. Ngumiti lamang ng bahagya si Raisa, isang nga ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang isipan, binibilang na niya ang bawat segundo. Ang bawat subo ni Nathariel ay tila isang hakbang patungo sa kanilang sariling pagbagsak. Ang katahimikan ni Raisa ay hindi na isang tanda ng kahinaan, kundi ang kalmado ng isang paparating na bagyo. Sa gitna ng kanilang hapunan, ang katahimikan ay biglang nabasag ng maramdaman ni Thariel ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pag-ikot ng gadget sa matigas na kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Nang tingnan ni Thariel ang screen, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng saya ay biglang namutla. Ang paniningkit ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding gulat at kaba. Bakit Thariel? Sino ang tumatawag sa ganitong oras? Ang tanong ni Doña Trivana. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang emergency board meeting, ma. Ang sagot ni Thariel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakatanggap ang lahat ng board members ng abiso. Bukas ng umaga, 10:00, ang agenda review ng lahat ng financial records ng nakaraang 5 taon. Ang kutsara at tinidor na hawak ni Doña Trivana ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang plato na lumikha ng isang matunog na hudyat sa gitna ng katahimikan. Ang mukha ng Donya ay tila isang puting papel sa sobrang takot. Sa kabilang dulo ng mesa si Raisa ay dahan-dahang tumalikod upang kumuha ng pitsel ng tubig. Ngunit sa kanyang mga labi ay gumuhit ang isang matapang at malamig na ngiti. Ang oras ng paghuhukom ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay dahan-dahan nang kumakatok sa kanilang pintuan. Ang boardroom ng Almeida Group of Companies ay tila isang katedral ng yaman at kapangyarihan, kung saan ang malamig na buga ng aircon ay humahalo sa amoy ng mamahaling leather at sariwang kape. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy, nakaupo si Thariel at Doña Trivana. Ang kanilang mga muka ay puno ng isang mapagkunwaring tiwala sa sarili. Sa kabila ng kaba na kanilang naramdaman kagabi, naniniwala silang malinis ang kanilang mga bakas at sapat ang kanilang kapangyarihan upang paikutin ang mga board members na magandang umaga sa inyong lahat. Ang panimula ni Thariel, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Ang pagtitipong ito ay isang pagkakataon upang linisin ang anumang maling hinala tungkol sa pamamalakad ng pamilya Almeda. Kami ay handang ipakita ang lahat ng financial statements upang patunayan na ang kumpanya ay nasa mabuting kalagayan sa ilalim ng aming pamumuno. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang malalaking pinto ng boardroom
ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang hudyat ng pagbabago na nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Attorney Theron Lucero. Ang kanyang mukha ay seryoso at punong-puno ng determinasyon. Ngunit ang higit na nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang babaeng kasunod niya, si Raisa. Wala na ang gusot-gusot na unipormeng pambahay. Wala na ang bakas ng dumi at putik sa kanyang mga kuko at wala na ang matatakuting tingin sa kanyang mga mata. Suot ni Risa ang isang elegante at simpleng vest na kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan na matagal nang hinog sa kanyang dibdib. Raisa, anong katatawanan ito? Ang bulyaw ni Theriel habang mabilis na tumatayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa gulat at galit. Umalis ka rito! Wala kang karapatang pumasok sa silid na ito, lalo na sa gitna ng isang board meeting. Theriel, maupo ka. Ang mahinahong utos ni Attorney Theron habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Si Miss Raisa Almeda ay narito hindi bilang asawa ni Theriel, kundi bilang opisyal na legal proxy ni Don Taviero Almeda. Narito rin ako upang ihain ang isang formal na petisyon para sa pansamantalang pagsuspinde sa inyong mga posisyon habang isinasagawa ang forensic audit. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Doña Trivana ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot habang nakatingin kay Raisa. Nakakalimutan mo yata ang utang na loob mo sa amin, Raisa. Ganyan mo ba babayaran ang lahat ng tulong na ibinigay namin sa pamilya mo? Sa pamamagitan ng pagtataksil sa sarili mong asawa? Tumingin si Risa ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang kanyang titig ay hindi na nanginginig sa takot. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Mama. Hindi ng pagpapaalipin at pagtatakip sa inyong mga kasalanan. At tungkol sa tulong ninyo sa aking ina, alam ko na ang katotohanan. Ninakawan ninyo ang kumpanya ni Papa para lang palabasin na may kabutihan kayo sa puso. Sa gitna ng tensyon, inilabas ni Theron ang isang tablet at inilagay ito sa gitna ng mesa. Ang screen ay bumukas na nagpapakita ng isang live video call mula sa silid ni Don Taviero. Ang lahat ng board members ay napatayo sa gulat nang makita ang matanda na gising. Nakaupo ng tuwid sa kanyang wheelchair at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang katalinuhan na matagal nang inakalang naglaho. Isang mahaba at mabigat na paghinga ang narinig mula sa speaker ng tablet bago ang isang boses na bagamat paos ay puno ng matinding awtoridad ang pumuno sa buong boardroom. Hindi pa ako patay, Trivana, at hindi ko hahayaang ang kumpanyang itinayo ko ay mabulok dahil sa inyong kasakiman. Ang boses ni Don Taviero ay tila isang kulog na yumanig sa bawat sulok ng silid. Napasandal si Doña Trivana sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw habang ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Tumingin si Risa sa kanyang asawa at sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon naramdaman niya ang isang kagaanan na higit pa sa anumang ginhawa. Ang tanong ay hindi na kung paano siya makakaligtas, kundi kung paano niya haharapin ang bukas nang wala ng tanikalang nakatali sa kanyang puso. Ang boardroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan matapos ang boses ni Don Taviero na umalingaw-ngaw mula sa tablet. Ang mukha ni Theriel ay tila isang puting papel na nawalan ng kulay habang si Doña Trivana ay nakasandal sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa perlas sa kanyang leeg. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa kanila nang may panghuhusga, isang bigat na hindi nila kailanman inakalang daranasin. Theriel, anak, mag-usap tayo. Raisa, please, huwag dito. Pamilya tayo, di ba? Ang nanginginig na pakiusap ni Theriel
habang dahan-dahang lumalapit kay Raisa. Ang kanyang boses ay wala na ang dating yabang. Pinalitan ito ng isang desperadong tono na tila isang taong nalulunod na naghahanap ng anumang makakapitan. Tiningnan siya ni Raisa ng diretso sa mga mata at sa loob ng mga matang yon, nakita ni Thariel ang isang pader ng yelo na hindi na kailanman matutunaw. Pamilya? Thariel, ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nananakit at naninira ng dangal para lamang sa pera. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay sa bawat sampal at bawat pagtataksil na ginawa mo. Bago pa man makasagot si Thariel, inilabas ni Attorney Theron ang huling dokumento mula sa kanyang folder. Ito ang huling piraso ng puzzle na tuluyang wawasak sa imperyo ng kasinungalingan ni Clarice. At tungkol naman sa sinasabi ninyong tagapagmana, ang simula ni Theron, ang kanyang boses ay matatag at puno ng hustisya. Narito ang resulta ng DNA test na isinagawa sa tulong ng isang pribadong laboratorio. Miss Clarice, ang bata sa sinapupunan mo ay hindi anak ni Thariel Almeda. Ito ay anak ng dati mong karelasyon na kasabwat mo rin sa ilang ilegal na transaksyon sa kumpanya. Isang matinding gulat ang gumuhit sa mukha ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa pinto. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ninyo ang dokumentong yan para sirain ako. Ang sigaw ni Clarice, ngunit ang kanyang nanginginig na boses ay nagpapatunay ng kanyang pagkakasala. Ang pinto ng boardroom ay muling bumukas at pumasok ang ilang mga opisyal ng pulisya na nakauniporme. Ang marahang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila mga yabag ng tadhana na dahan-dahan nang kumakatok sa pintuan ng mga makasalanan. Ang metal na panggapos na nagniningning sa ilalim ng ilaw ay tila isang sumpa na handa ng pumulupot sa mga pulso ni Thariel at Doña Trivana. Mr. Thariel Almeda at Doña Trivana Almeda, inaaresto namin kayo sa kasong qualified theft, estafa, at falsification of public documents, ang formal na pahayag ng opisyal. Napasigaw sa galit si Doña Trivana. Ang kanyang dating marangal na anyo ay tuluyan ng naglaho habang pilit siyang kumakawala sa mga pulis. Hindi ninyo ako pwedeng hawakan. Alam ninyo ba kung sino ako? Raisa, hayop ka. Wala kang utang na loob. Ang kanyang huling bulyaw bago siya tuluyang nailabas ng silid, ang kanyang mga sigaw ay dahan-dahang naglalaho sa pasilyo. Naiwan si Thariel na nakaluhod sa paanan ni Raisa, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Raisa, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako sa'yo. Please, bawiin mo ang mga demanda. Mahal kita, Raisa. Ang pagmamakaawa niya, ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng vest ni Raisa. Dahan-dahang iniatras ni Raisa ang kanyang paa. Ang hapdi sa kanyang puso na matagal niyang dinala ay tila dahan-dahang napapalitan ng isang malalim na katahimikan. Ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pagmamakaawa, Thariel, at ang patawad ay hindi nakukuha sa isang gabi ng pagsisisi. Ngayon, mararanasan mo ang buhay na ibinigay mo sa akin. Ang buhay na walang dangal at walang kasiguraduhan. Habang inilalabas si Thariel ng mga pulis, naiwan si Raisa sa gitna ng boardroom kasama si Attorney Theron. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang malinis na papel na handa ng sulatan ng isang bagong kwento. Tumingin si Risa sa bintana, sa asul na langit ng alabang, at naramdaman niya ang unang tunay na hininga ng kalayaan. Ang tanong sa kanyang isipan ay hindi na kung paano siya makakatakas, kundi kung handa ba siyang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong bukas na puno ng pag-asa at tunay na pagmamahal. Ang bawat marahang paghampas ng alon sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang banayad na haplos sa pagod na kaluluwa ni Risa. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa karagatan.
Isang tanawin na malayo sa kulay abo at malamig na pader ng mansyon sa Alabang. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na beranda ng kanilang rest house, nakaupo si Risa habang dahan-dahang iniinom ang mainit na tsa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit hindi nakakikitaan ng pighati. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng bilog na mesa, ay nakapatong ang isang asul na folder. Dahan-dahan itong binuksan ni Risa. Ang bawat paglipat ng pahina ay tila isang pagbaklas sa huling piraso ng kanyang nakaraan. Ang dokumentong may tatak ng korte, ang desisyon para sa kanyang annulment, ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Sa pagpirma niya sa huling bahagi nito, naramdaman ni Raisa ang isang matinding kagaanan sa kanyang dibdib. Tila ba ang mabigat na tanikalang pumupulupot sa kanyang puso sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng naputol at naglaho sa hangin. Dahan-dahang lumapit si Don Taviero sa kanyang wheelchair, ang kanyang muka ay maaliwalas na at may bakas na ng kulay ang kanyang mga pisngi. Ang matanda ay nagpasya ng manirahan sa probinsya upang doon na lamang magpalipas ng kanyang mga huling taon ng may kapayapaan. Anak, nararapat lamang sa iyo ang kalayaang ito. Ang mahinahong boses ni Don Taviero, ang bawat salita niya ay puno ng katapatan at pagmamahal. Patawarin mo ako kung naging bahagi ako ng iyong pagdurusa. Pero ngayon, gusto kong makita kang lumipad ng mag-isa. Ang kumpanya ay nasa mabubuting kamay na sa ilalim ng iyong pangangasiwa. Salamat po, Papa. Hindi ko po mararating ito kung hindi dahil sa inyong paniniwala sa akin. Ang sagot ni Raisa habang marahang hinahawakan ng kamay ng biyenan. Ang bawat sugat na natanggap ko ay naging bahagi na ng aking lakas. Handa na po akong harapin ang bukas nang walang galit sa aking puso. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang biglang lumapit si Katrina, ang kapatid ni Teriel. Wala na ang dating mapagmataas na mukha nito, pinalitan ito ng isang maamo at nagsisising anyo. Inabutan niya si Raisa ng isang maliit na buke ng mga sariwang sampagita, ang paboritong bulaklak ni Raisa. Ang yakap ni Katrina ay tila isang huling hudyat ng pagpapatawad at pagtanggap sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa naging biktima ng kasakiman ng iba. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng mga bundok, naramdaman ni Raisa ang isang pamilyar na bango ng sandalwood at sariwang lino. Sa dulo ng beranda, nakatayo si Attorney Theron Lucero. Ang kanyang anyo ay puno-umo ng kapayapaan habang nakasuot ng isang puting cotton na polo. Ang bawat hakbang niya patungo kay Risa ay tila isang maingat na pag-usad, punong-puno ng respeto at isang lihim na pananabik na hindi na kailangan pang bigkasin. Tapos na ang lahat ng legalities, Risa. You are officially free. Ang mahinahong wika ni Theron, ang kanyang titig ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Risa. Ngumiti si Risa, isang tunay at malawak na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Theron. Salamat sa lahat. Dahan-dahang tumayo si Theron sa tabi ni Risa. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadaup sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin. Sa isang matapang ngunit banayad na galaw, hinawakan ni Theron ang kamay ni Risa. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nagtagpo at nagkawit. Isang simpleng hawak na nagdadala ng napakaraming pangako. Ang bawat tibok ng puso ni Risa ay hindi na naging isang tambol ng kaba, kundi isang himig ng bagong pag-asa. Tumingin si Theron sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay tila nagkakaisa. Alam mo, Risa, sa bawat dulo ng isang bagyo, palaging may isang tahimik na dalampasigan na naghihintay. At masaya ako na narating mo na ang sayo. Napasandal ng bahagya ang ulo ni Risa sa balikat ni Theron. Ang kanyang buhok ay tinatangay ng hangin habang ang bango ng sampagita ay humahalo sa amoy ng dagat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang magandang panimula ng isang bagong kabanata. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang munting katanungan ang pumasok sa isipan ni Risa.
Pagkatapos ng lahat ng pait at sakit, handa na nga ba siyang tuluyang buksan ang kanyang puso para sa isang lalaking naging angkla niya sa gitna ng bagyo? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga labi ng nakaraang pait upang bigyang daan ng isang malinis at bagong dalampasigan. Sa loob ng malawak at maliwanag na bulwagan ng bagong tatag na Almeida Foundation, ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang mainit na liwanag ng mga chandelier ay nagbibigay ng isang marangal na kapaligiran. Wala na ang mga anino ng pananakit at pangungutya. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay puno ng pag-asa para sa mga kababaihang nagnanais na bumangon mula sa hirap at pangaapi. Si Raisa ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang opisina. Suot niya ang isang eleganteng puting traje de mestiza na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at angking dangal. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng luha, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga ilaw, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa tagumpay ng kanyang sariling pagkatao. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gintong locket sa kanyang leeg, ang tanging alaala ng kanyang ina na ngayon ay malinis na at kumikinang, tila isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Katrina, suot ang isang simpleng corporate attire. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na, malayo sa dating Katrina na puno ng puot. Raisa, handa na ang lahat sa labas. Maraming tao ang naghihintay sa iyong talumpati. Ang boses ni Katrina ay puno ng paggalang at tunay na pagkakaibigan. Nga pala, tumawag si Papa mula sa probinsya. Sabi niya, proud na proud siya sa'yo at nabalitaan ko rin na tinanggihan ng korte ang petisyon ni Theriel para sa maagang paglaya. Mananatili sila ni Mama sa loob hanggang sa matapos ang kanilang sentensya. Tumango si Raisa, isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang balita tungkol sa kanyang dating asawa at biyenan ay hindi na nagdulot ng galit sa kanyang puso. Ang hustisya ay nakamit na at ang bawat araw na lumilipas ay tila isang paalala na ang bawat gawaing masama ay may kaukulang kabayaran. Para kay Raisa, ang tunay na katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang malaya na siya mula sa kanilang kapangyarihan. Salamat, Katrina. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Ang mahinahong sagot ni Risa. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ng mga palakpakan at masasayang mukha ng mga taong kanyang natulungan. Ngunit sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader at naghihintay, ay si Theron. Ang kanyang titig ay nananatiling nakatuon kay Raisa, isang titig na puno ng isang malalim na paghanga at isang pag-ibig na dahan-dahan nang namumukadkad sa gitna ng kanilang paglalakbay. Lumapit si Theron at dahan-dahang inilahad ang kanyang braso, isang paanyaya na hindi na kailangang pag-isipan pa ni Raisa. Handa ka na ba, Mrs. CEO? Ang biro ni Theron. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa puso ni Raisa. Higit pa sa handa, Theron. Ang sagot ni Risa habang isinasabit ang kanyang braso sa braso ng lalaki. Sa kanyang pagtayo sa harap ng podium, tiningnan ni Raisa ang bawat taong nakikinig. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng damdamin, at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang bagyo, ang simula ng kanyang talumpati. Minsan, ang akala natin ay ang katahimikan ay tanda ng kahinaan. Ngunit ang totoo, ang katahimikan ay ang panahon kung kailan natin tinitipon ang lahat ng ating lakas upang bumangon. Huwag kayong matakot sa mga sugat ng kahapon, dahil ang mga sugat na yan ang magsisilbing mapa patungo sa inyong tunay na halaga. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala, kundi dapat itong maging inspirasyon upang maging mas mabuting tao tayo sa iba. Habang natatapos ang kanyang mga salita,
Naramdaman ni Raisa ang mainit na presensya ni Theron sa kanyang likuran. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nahanap na ni Raisa ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatiling biktima ng matagal na panahon at pinatawad na rin niya ang nakaraan dahil dinala siya nito sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang liwanag sa puso ni Raisa ay tila hindi na kailanman muling magdidilim. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ng gusali, kasama si Theron, ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga talulot ng rosas. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil alam na niya kung paano lumaban at kung paano magmahal ng buo muli.